Welcome back sa ating bagong pagsusuri mga kaalamat. So, isipin nito, mga dambuhalang balangay, matapang na sinusuong yung nagngangalit na malalaking alon ng dagat. At sa unahan ng mga sasakyang pandagat na ito, isang lalaking nababalot ng gintong palamuti na may matalimong tingin sa malayo. Sa mga pahina ng ating kasaysayan, ang pangalan niya ay tila nababalot pa rin ng matinding misteryo hanggang ngayon. Kaya ang malaking tanong, sino nga ba talaga si Datu Puti? I mean, sure, narinig nyo na yung pangalan niya nung elementary tayo, di ba? Pero maniwala kayo, hindi lang siya basta isang simpleng mandirigma. At higit na mas malalim ang kwento niya kaysa sa mga nababasa natin sa mga ordinaryong textbook. Isa siyang pinuno na may kakaibang ugnayan sa kalikasan. May mga lihim na hindi basta-basta itinuturo sa paaralan. Kaya halina't himayin natin ang mga misteryong nakabalot sa pagkatao niya. Unang bahagi, ang espiritual na leader ng 10 dato. Alam nyo ba na bago pa man ang kanilang madramang pagtakas, isa siyang mataas na pinuno sa Borneo, kumbaga Minister of State, na naging dahilan para maudyok ang iba pang mga dato na itaya ang buhay nila sa gitna ng karagatan. Ngayon, ang pinakamahalagang sandata niya rito hindi espada, kundi ang tinatawag na bertud. Hindi sila basta-basta sumakay sa mga balangay at umasa na lang sa swerte. No way! Ang bertud ni Datu Puti ay isang klase ng espiritual at mystikal na kakayahan. Meron siyang maalamat na husay sa pagbasa ng simoy ng hangin at forma ng mga bituin. Isipin nyo, wala silang GPS noon. Kaya yung bertud at celestial navigation skills niya talaga yung nagsilbing gabay at pag-asa para ligtas nilang matawid yung mapanganib na karagatan. Ito yung nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa layunin niya eh. Sinasabi na ang pagdaong sa Panay ay hindi lang dahil sa ganda nito, ito ay isang pangitiin. Hindi lang sila napapagdoon kasi wow, ang ganda ng puting buhangin o masagana yung kalikasan. Ayon sa mga kwento, ginabayan talaga si Datu Puti ng isang spiritual na vision. Nakita niya na may mas malaking plano para sa mga kasama niya, na naghudyat na doon nila dapat simulan ang kanilang bagong buhay. Ikalawang bahagi, ang barter sa Panay, higit pa sa ginto. Ito yung sikat na alamat na pamilyar tayo, pero ngayon sisilipin natin yung nakatagong henyo ni Datu Puti na lagpas sa simpleng buod na kinabisado natin noon. Kung titingnan nating maigi yung mga hakbang niya, makikita mo talaga yung taktikal na katalinuhan niya. Una, mapayapa siyang lumapit sa mga lokal na lider ng mga ati na sina Marikudo at Maniwantiwan. Pangalawa, hindi armas ang iniharap niya, kundi nag-alay siya ng gintong sa lakot. At pangatlo, ang resulta, isang ligtas at permanenteng paninirahan ng walang dumanak na dugo. Sa halip na gumamit ng dahas, pinili at ginamit niya ng buong husay ang diplomasya. Yung gintong sa lakot kasi, hindi lang yan basta pagyayabang ng yaman mula sa Borneo. It was an absolute masterstroke of diplomacy. Ginamit niya yung yaman na ito bilang isang estratehikong kasangkapan para makuha yung tiwala at respeto ng mga orihinal na nakatira sa isla. Sa pamamagitan ng regalong ito, nabili niya hindi lang yung lupa, kundi pati na rin ang kapayapaan para sa mga susunod na henerasyon ng mga tao niya. Pero teka, dito papasok yung malaking misteryo ng ating pagsusuri ngayon. Bakit iiwan ang kasaganaan ng Panay? Nakuha na niya yung perfect na tahanan, diba? Mapayapa, masagana, at ligtas na ang mga tao niya. Bakit niya napiling iwan ang lahat ng to at harapin muli ang matinding panganib sa karagatan? Ano kayang nagtulak sa kanya na umalis? Ikatlong bahagi, ang nawawalang kabanata, paglalakbay sa Hilaga. Dito na tayo papasok sa misteryoso at mapanganib na ekspedisyon niya na madalas nawawalik sa mga aralin natin pero napakahalaga para buuin ang alamat ni Datu Puti. Sundan natin yung timeline niya. Yugto 1, yung pagtakas nila mula sa kalupitan sa Borneo. Yugto 2, yung mapayapang barter sa Panay. Pagkatapos, imbes na mag-retire na at manatili roon hanggang sa pagtanda, ang Yugto 3 ay tumuturo sa isang mahiwagang paglalakbay pa Hilaga sa Kumintang na kilala natin ngayon bilang Batangas. Isipin niyo yung layo ng biyaheng yon gamit lang ang balangay. So bakit sa Kumintang? Ang talagang kapanapanabik sa teoryang ito ay yung posibilidad na dumaong siya roon para makihalubilo sa mga sinaunang Tagalog at ibinahagi ang kanyang karunungan, batas at kultura. Kumbaga, nag-iwan siya ng mga turo na humubog sa mga komunidad doon bago tuluyang lumamig at nawala ang bakas niya sa kasaysayan. Wala tayong pinapanigan dito, pero napakagandang isipin at pag-aralan kung paano nagkaroon ng ugnayan yung iba't ibang panig ng kapuluan dahil sa paglalakbay niya, di ba?
Ika-4 na bahagi, ang pamana ni Puti. Pagkatapos ng posibleng pananatili niya sa Kumintang, walang natagpuang labis o huling talaan na mas lalo pang nagpalalim sa pagiging alamat niya. Inihaharap ng kasaysayan ang dalawang pinakatanyag na teorya tungkol sa kanya ng patas. Sa isang banda, nandiyan ang teorya 1. Sinasabing umuwi siya pabalik ng Borneo. Matapos masigurong ligtas ang mga tao niya sa Pilipinas, bumalik siya para tapusin ang laban at harapin ang malupit na si Sultan Makautunaw. Sa kabilang banda naman, ito ang teorya 2. Hindi na raw siya umalis. Sa halip, naging kaisa siya ng kalikasan at nagpatuloy bilang isang espiritual na tagapagbantay o guardian spirit ng buong kapuluan. Parehong nakakabighani at parehong nagpapakita ng kabayanihan sa magkaibang paraan. Kaya, ibinabalik ko sa inyo ang bola. Ano ang inyong sariling teorya, kaalamat? Siya ba ay bumalik upang lumaban o nanatili upang magbantay? I-share nyo naman yung mga pananaw nyo. At kung nag-enjoy kayo sa ganitong klaseng malalim na paghimay sa ating kasaysayan, huwag kalimutang i-like ang pagsusuring ito para sa mas marami pang pre-colonial mysteries. Maraming salamat sa panonood at patuloy tayong matuto ng sama-sama. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.